Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, for today's video, yan, bali usapang ibunan tayo. Molting sa ating mga ibon, normal lang ba ito? Pag-usapan natin yung topic na yan pagkatapos ng introng ito. Balik na tayo sa ating pag-uusapan mga kaibon. Yan. Kung bago nga kayo dito sa aking channel, ang MBA Loop and Aviary. Yan. Sa mga newbie at nagbabalak na pumasok sa larangan ng pag-iibon, please share at like po ng aking mga video at don't forget to subscribe at click po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong ina-upload na katulad ng video na to. Yan, balik tayo din sa topic natin, yung molting ba sa ating mga ibon, normal lang ba ito? Yan, syempre, masasabi ko sa aking experience, normal lang ang proseso na ang pagmumolt ng isang ibon ay normal lang, kasi nga nandiyan yung naglalagas yung kanilang mga balahibo at nagpapalit yan ng mga bagong balahibo. Pinapalitan niya yung mga lumang balahibo na kasi nga panahon ngayon mainit tapos lalamig. Nandiyan nga yung yung pagmumolting na lumalabas yung tunay na ganda ng ibon natin. Syempre pag nga bagong panganak nga itong mga inakay, hindi pa natin nakikita yung tunay na ganda ng kulay ng kanyang mga balahibo. Kaya ngayon, may proseso yan na maglalagas talaga. Yun nga yung pagmumolt. Yan, tulad din ng mga ibang ng ibon na nagpapalit din na sila ng mga kanilang mga balahibo para gumanda nga yung kanilang mga kulay, mas lalong tumingkad. Siyempre, pansamantala lang naman yung pagbabago ng mga itsura nila. Yan. Kasi siyempre mapapansin natin yung pagiging kalbo or ninipis yung kanilang balahibo. Yan. Lalo na sa mga paligid ng kanilang mga mata. At nakakala natin may sakit, pero bahagi yan ng pagmumolt ng kanilang proseso ng pagpapalit ng mga bagong balahibo at pagpapalago, pagpapaganda ng kulay. Yun nga, gaya nga sabi ko, syempre ito ay pansamantala lang. Natutubo din yung mga balahibo yan. Syempre, habang nagmumolt talaga sila, syempre, titiyakin natin na may sapat tayong binibigay na nutrisyon sa kanila para makatulong sa pagpapabilis ng pagpapalit ng kanilang mga balahibo. Yan. Bali itong topic na to, merong isang subscriber na nag-message sa akin na ganito talaga yung nangyari sa kanyang ibon, na message ako na yung paligid daw ng mata ng kanyang mga ibon ay naglalagas. Tang sabi ko naman, bahagi ng molting yan. At tinanong ko naman sa kanya kung namamasa ba yung mata, hindi naman daw. Tsaka yung puwetan ay basa, hindi naman daw. Kasi kung gano'n, ay ang cause nun may sakit. Pero yung sabi naman niya na walang pagbabasa sa mata at pagbabasa sa puwetan, ay bahagi ng pagmumolt yun. Kasi nga daw, pagkabili daw niya ng ibon, normal na maganda talaga ang kulay. Pagkaraan daw ng mga 2 linggo, naglalagas na raw yung mga balahibo dun sa bahagi ng mga mata ng ibon niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, bigyan niya ng mga nutrisyon, baka nga papabilis yung pagpapagaling, pagpapatubo. Siyempre meron nga talagang nutrisyon na dapat nating ibigay
Ano nga ba ang dapat nating ibigay na nutrisyon sa kanila? Siyempre, nandyan yung yung kailangan nila ng balanced diet. Na kailangan natin bigyan sila ng mga pellet na punong-puno ng nutrisyon. Yan, may Canary Mix at Integra pellet. Yan, tapos pwede natin bigyan sila ng mga prutas, gulay at mga buto ng tulad ng mga beans. Yan, ibibigay ng mga protein sa kanila yan. Yan, pwede natin bigyan ng mais. Yan, mani. Yan. Basta protein rich food, yan, pwede natin ibigay sa kanila na may mayaman sa protina. Pwede rin tayo magbigay ng ng nilagang itlog. Yan, ang pagbibigay niyan, siyempre hiwa-hiwain natin ng mga maliliit para manguya-nguya nila. Yan, rich in protein yan at masustansya. At tulad ng pellet din, bibigyan din natin sila ng oat growth, white millet, red millet, canary seeds. Yan yung mga seeds na pwede nating ibigay na punong-puno ng protina at may fiber na healthy, yun nga, healthy fats. Yan, para sa energy ng overall wellness nila. Yan, para mapabilis yung pagmomolt nila. Yan. Tapos pwede rin tayo magbigay ng calcium. Nandiyan yung cattle bone at mineral blocks. Yan, huwag natin kakalimutan yung calcium at mineral blocks. Tumutulong din yan sa pagpapaganda ng mga pakpak at pagpapatibay ng mga buto ng ating mga ibon. Yan. Siyempre, tatandaan natin ang pagmomolt ay isang natural na proseso at sa tamang pagbibigay ng nutrisyon at tamang pangangalaga. Yan. Siyempre, nag-aalaga nga tayo ng mga ibon. Ito'y isang responsibilidad na kaya nga tayo nag-alaga. Ay mabibigyan natin ng sapat na pagkain, inumin, vitamina at yun nga, na kahit anong dumating na sa kanila ay kaya nilang palampasan. Yan, tulad nung pagmumolt. Siyempre, tutulungan natin sila. Hindi natin nahayaan na magmumolt lang sila. Gaya nga sabi ko, magbibigay tayo ng mga healthy diet. Yan. Tapos, kailangan ng maraming protein. Yan. Gaya ng yung mga pellet na mas masustansya. Nandiyan yung white millet, red millet, black millet, tapos oat growth. Yan. Tapos magbibigay din tayo ng ng probiotics. Yan, nakakatulong din sa pagpapalakas ng immune system habang nagmo-molt sila. Para hindi sila maging matamlay kasi may tendency na pag nagmo-molt sila, nagiging mga matatamlay yan. Kailangan natin bigyan natin sila ng probiotics. Yan, para yung immune system nila lumakas. Hindi sila manghina. Masakit din kasi ang pagmo-molt na yun, yung naglalagas ng mga balahibo, lalo na pagka nilagay natin sa sa flight cage na maramihan, nandiyan yung magtutuka-tukaan wala ka nang balahibo, tutukain ka pa, mas lalong masakit. Kaya kailangan natin sila ng pampalakas, yung probiotics. Yan, dapat iwas din natin sila sa sa mga stress. Yan, ang mga nakakabulabog tulad ng mga anong predator, may mga pusa, daga. Tapos meron pa yung mga aso, yung ingay ng aso. Tayo na lang ang gagawa ng paraan para maiiwas sila. Tapos dun sa wag nating laging bubulabugin. Yan, sisilip-silipin habang nagmo-molt para hindi sila ma-stress. Yan, bigyan na natin sila ng ng tamang mga masustansyang pagkain. Yan, may mga gulay, mga green leafy vegetable, yan, kangkong, pechay. May tutulong natin sa kanila sa pagmomolt. Yan. Tatandaan natin ang pagmomolt ay isang natural na proseso na nagpapalit talaga ng mga balahibo. At ang kapalit niyan ay magandang balahibo na tumitingkad yung kulay. Yan. Kaya yun, dun sa katanungan ng isang subscriber na taga
Cavite. Sana napanood mo tong video na to, makatulong dun sa naranasan ng mga ibon mo yung pagmumold. Huwag kang kabahan kasi natural lang yan, kasama sa ano yan, sa buhay ng mga ibon, yung pagpapalit ng ano, ng mga balahibo. Kung mapansin ka man na nagluluha or na basa yung mga dumi, bigyan mo na kaagad ng mga gamot na pampaiwas sa mga sipon. Yan, bigyan mo ng ng electrogen. Tsaka selectrogen, yan yung mga mabibisa na pang sa pagtatae. Selectrogen tsaka electrogen. Yan, pwede rin bitmento. Yan, panoorin niyo yung mga yung mga ginawa kong mga video. Nandiyan yung mga pwede nating ibigay pag may mga sakit yung ibon, or pwede natin ibigay na mga vitamina. Yan, meron ako mga in-upload na video. Yan, hanggang dito na lang po ang aking video na ang pagmumold ng ating mga ibon. Yan, sana may mga natutunan po kayo sa ibinigay kong tips, paraan para nga makatulong tayo sa pagmumold ng ating mga ibon. Yan, hanggang dito na lang po ang aking video. Pa-share na lang po sa like, subscribe ng mga bagong na makakapanood at gustong pasukin ng pag-iibon. Yan, don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Yan, hanggang dito na lang po ang MBA Loop and Aviary. Yan, magandang buhay at happy breeding mga kaibon.